Ang unang panahon may isang lalaking nagngangalang Berto. Isang gabi habang mahimbing siyang natutulog, bigla siyang nagising dahil sa isang hindi inaasahang bisita na lumilipad sa madilim na silid. Dahil may nakita siyang kakaiba, isang dambuhalang ipis na kayang magsalita. Sinabi nito na siya raw ang hari ng mga ipis at isusumpa si Berto dahil lagi silang pinapatay. Nagmamakaawa si Berto na huwag siyang sumpain pero huli na ang lahat. Naglaho ang ipis at iniwan siyang takot na takot sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa kanya. Kinabukasan, nagising si Berto. Tiningnan niya ang katawan niya. Buti naman na tao pa rin ako. Panaginip lang pala yon. Ang saya ko na bumalik na ang lahat sa dati. Pero teka, bakit parang lumaki ang lahat? Tumingin siya sa salamin at aray ko, naging ipis nga talaga siya. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin ngayong araw na to. Natakot siya at tumakbo palabas. Pero lalong lumala nang makita niya ang aso nila. Mukhang masarap daw ang merienda. Napadpad siya sa kusina at nakita ang asawa niya. Hawak nito ang kanyang kamatayan, ang tsinelas. Patayin ko itong malaking ipis na to, sigaw ng asawa niya. Sumigaw si Berto, ako to, si Berto, huwag. Pero ang naririnig lang ng asawa niya ay krak 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 krak, kaya lalo siyang hinabol at hindi siya tumigil sa pagpalo. Napagod si Berto at naupo. Pero habang nagpapahinga, may naamod siya. Tinapay, asukal, isda. Wow, naisip ni Berto, hala, hindi naman pala masamang maging ipis. Libreng kain, walang bayad, walang trabaho at laging exciting ang buhay. Mula noon, naging masaya na siya. Siya na nga ang tinaguriang hari ng mga ipis sa kanilang bahay. Kaya kapag nakakita kayo ng ipis na ang tapang at ayaw umalis, baka si Berto yon. Alam nyo naman ang mga ipis, lagi silang mayabang kahit maliit lang sila.